Pagpala namin Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa araw na to. Kayo po ay patuloy namin itataas at papubulihan sa mga pag-awit, pagsamba, at patuloy na pakikinig sa iyo sa pamamagitan ng iyong mga salita na ihahayag sa umagang ito. Mga kapatid, sa saglit ng ating katahimikan, ilapit natin sa ating Diyos ang ating papuri sa umagang ito. Muli po, maraming salamat at ibinabalik po namin sa inyo ang mataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. All praises, all glory, and honor to our one Savior, God Most High. We praise you in this place. We praise you today. We lift your name high and we celebrate your love. Father, praise you. Into your courts I will enter, Maker of heaven and earth. I tremble in your holy presence. Glory, glory in your sanctuary, splendor and majesty, Lord, before you all I adores you. All the earth will declare that your love is everywhere. The fields will exalt, seas resound. In the trees, joyful cry, praising you, and so will I. New song I'll sing, Lord, I will glorify and bless your holy name. Father, into your courts I will enter, Maker of heaven and earth. I tremble in your holy presence. Glory, glory in your sanctuary, splendor and majesty, Lord, before you all I adore you. All the earth will declare that your love is everywhere. The fields will exalt, seas resound. In the streets, joyful cry, praising you, and so will I. A new song I'll sing, Lord, I will glorify and bless
nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Taas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, taas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Taas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga, napakabuti nga, napakabuti nga ng ating Diyos. Papurit pagsamba, napakabuti nyo, aming Panginoon. Sa aming buhay, kayo lamang, O Diyos, ang aming itataas, ang aming itatanghal. Kayo lamang ang aming susundin, Panginoon. Kaya tanggapin ninyo ang aming papuri, ang aming pag-aalay ng pasasalamat, taus-pusong pasasalamat sa inyo. Purihin ka, aming Diyos. Patahimikin niyo ang puso kong ito, O aking Diyos, payamain niyo ng lubos. Ang nais ko'y masilayan ng inyong mukha, at sa inyong piling muling maging bata. Kakalong sa inyo, magsusumbong ako, magtatanong, maghihintay ng kasagutan niyo. Magtitiwala na pangako'y tutupin. Sa paraiso niyo, ako ay dadalhin. Lahat ng pangamba nawa'y bawiin na. Pahirin ang luha at palitan ng ligaya. Ang nais ko'y mapanaga inyong ngiti, sa inyong kandili maging bata muli.
Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all praises, all glory and honor to you, Father. Ang lahat-lahat ay sa inyo namin inaalay. Aming Diyos, aming Panginoon, kayo lamang ang aming pinupuri, sinasamba at susundin. Aming Diyos, sa inyo namin sinusuko ang aming kabuuan. Nawa, Panginoon, kami po ay inyong patuloy na gabayan. Aming Panginoon, sa aming pakikinig sa inyong salita, sakupin niyo po ang aming mga puso't isip at nawa matanggap namin ng buo ang mensahe na inyong nais ipahatid sa aming mga puso. Aming Diyos, lahat ng ito, aming dalangin sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Genesis 3:6. The woman took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Hindi nag-iisa ang babae nung siya ay pumitas ng prutas, kasama niya yung lalaki all along. Hindi siya pinigil at binigyan niya ng prutas at kumain din ang lalaking ito. Partners in crime.
Father, we thank you that you are our partner in righteousness, in goodness, in holiness. Pakalinawan niyo sa amin, Panginoon, ang iyong mga katuruan, lalong-lalo sa aming pagiging partners in righteousness with one another. Salamat sa patuloy niyong paglilinis sa aming lahat. At ngayon, hinihiling namin ang tinig niyo aming marinig. Kayo po ang mangaral. Guide us. Teach us. In the name of your Son, Jesus. Partners in crime. Nung bagong-bago pa lang ang church, bagong-bagong nawawalay sa traditional Judaism, nabubuo pa lang siya, napakahalaga ng unity. It was a formative time of the church and it was very tribal in culture because of the need to survive, the need to grow. Kaya mga tribal culture sobrang higpit sa kanilang mga policies, sa mga pakikitungo ng tao sa kapwa-tao, sa mga relasyon nila, dahil pagka nagkaroon ng disunity sa isang tribe, maaaring manganib ang kanilang survival. And that was the mode of the church in the first century. Maraming kalaban, maraming mga hindi pa masyadong malinaw, unity was very important. And there was a lot of communal character to the church. Acts 5, 1-11, ito ay ang background ng mga miyembro na may kaya, ibinebenta ang kanilang mga kayamanan at pinaghahati-hatian ng mga nangangailangan, ibinibigay nila sa church for communal distribution. And that was the unwritten contract that bound everybody. Acts 5, 1-11, mayroong mag-asawa na nagbenta ng kanilang ari-arian. Ananias ang pangalan ng lalaki at Safira naman ang babae. Hindi ibinigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan na sinangayunan naman ng kanyang asawa. So ang unity ng mag-asawang ito nagiging local to themselves, hindi na nagiging kasama yung unity nila as a couple with the rest of the church. There will be cracks in the all-important unity of the church. There was agreement between the two of them to betray the church. Isang bahagi lamang ang kanyang pinagkatiwala sa mga apostol. Kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan ng lupa? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Nang marinig ito ni Ananias, siya'y nalagutan ng hininga at bumagsak. At lahat ng nakabalita sa pangyayaring iyon ay pinagharian ng matinding takot. Lumapit ang ilang binata, binalot ang bangkay at siya'y inilibing. Pagkaraan ng may 3 oras, dumating naman ang kanyang asawa na walang kamalay-malay sa nangyari. Kinausap siya ni Pedro, sabihin mo sa akin, ito nga ba lamang ang kabuoang halagang pinagbilhan nyo ng inyong lupa? Opo, yan lang, sagot ng babae. Kaya't sinabi sa kanya ni Pedro, bakit nagkaisa kayong subukin ang Espiritu ng Panginoon? You were united against the Spirit of God. Hayan, kadarating pa lamang ng mga naglibing sa iyong asawa at ikaw naman ngayon ang isusunod nila. Noon din nabuwal si Safira sa paanan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga binata, nakita nilang patay na siya, kaya inilibing siya sa tabi ng kaniyang asawa. United talaga mag-asawang ito hanggang sa libing side by side. Na nakadama ng matinding takot ang buong iglesia, nang lahat ay nakabalita nito. So this couple had joint graves, which emanated from their joint accounts, which came from their joint minds, partners in crime. Ano ang mga leksyon nito? Marami. Ang samahan ng partnership ay dapat may balance. Dapat lahat may balance. Kinrate ng mundo, ang mundo ng Diyos, nang may balance lahat. You inhale, you exhale. You eat, then you excrete what you eat, or the waste, or the sobra of it. Lahat may balance. Ecclesiastes 7:16-18, huwag kayong magpapakabuti o magpapakatalino ng labis.
Bakit mo pahihirapan ang iyong sarili? So akala ng iba, pag godly ka, sobrang buti. Huwag sobrang magpapakabuti. Sabi niya, yung plastic ka na sa kabutihan mo, hindi na totoo. Yung konsentidor ka na, nakakasira na sa'yo o sa iba, ang OA mong kabutihan. Sabi, huwag sobra, kahit yan masama. Huwag sobrang magmamarunong. O huwag sobra ang pagmamatalino. Yung oppressive na, wala ka ng pahinga to prove na alam mo lahat. Uunahan mo ang lahat sa pag-iisip. Kailangan ikaw ang laging makasolve ng problem agad-agad. Nahihirapan ka na at nahihirapan din ang mga hindi makasabay sa iyo. Verse 17, ngunit huwag ka rin namang magpapakasama ni magpapakamangmang at baka mamatay ka nang wala sa panahon. So wala dapat extreme. Nakamamatay ang sobrang kasamaan at ang sobrang katangahan. Kaya dapat wala sobra. Huwag ka sobrang talino, sobrang mangmang, sobrang bait, sobrang sama. Sabi nga nila, dapat nasa gitna ka lang. Take the middle of the road. Sasabihin nga ng mga kabataan, sakto lang. Masarap ba ang pagkain, anak? Sakto po. Nag-aral ka ba? Sakto po. Ano ba yung sakto na yan? Nagkakaintindihan sila kung ano yung sakto na yun eh. Basta ang malaga, huwag extreme. Huwag kang magpapakalabis ng kabutihan o kasamaan. This is from the Word of God, from the wisest man, blessed by God with the best wisdom ever. So huwag sobrang martir. Huwag sobrang magpaka-victim. Hindi natutuwa sa iyo ang Diyos. Hindi kanya likha para maging martir. Dapat sabi nga nila, sakto lang. At huwag ding sobrang sama. Hindi nagre-reklamo yung tao, abusuhin mo na ng todo-todo. At sa pagpapatuloy ng Ecclesiastes, don't be an extremist. It is good to grasp the one and not let go of the other. Whoever fears God will avoid all extremes. Ang tunay daw na pagiging makadiyos, hindi pagiging malabis sa ano paman. Because fear of God means balance. Balanced thinking, balanced style, balanced lahat. Partners who fear God should balance each other. Partners man yun in romance, partners in business, partners in ministry, partners sa pagiging magkakamag-anak. Ang samahan, ang partnership, dapat may balancing thought. Dapat may balancing act. Huwag lahat, pare-pareho lang ng iniisip. Pag nagalit yung isa, galit kayo lahat. Pag natuwa yung isa, tuwa rin kayong lahat. Wala nang nagbibigay ng balanse. Proverbs 4:26-27, give careful thought to the paths for your feet and be steadfast in all your ways. Do not turn to the right or to the left. Keep your foot from evil. Hindi naman pinagbabawal na kumaliwa kung talagang dapat may puntahan sa kaliwa o kumanan. Ang sinasabi lang, dapat sa mga ginagawa mo sa buhay, middle of the road ka. Help keep your partner in the middle of the road. Pag nagiging extremist na siya, kailangan magkaroon ng balance. Huwag siyang hayaang malis siya o maligaw ng landas. O huwag siyang hilahin para siya'y maligaw tulad mo kung ikaw na yung naunang naligaw. Ang partnership dapat, balancer ang partner. Balancer ba tayo sa ating partner? Yung pagkagalit na galit siya sa isang tao, binibigyan mo naman ng katwiran yung kabila na baka naman meron siyang dahilan kung bakit siya ganyan. Yung hindi sulsol ka ng sulsol. Hindi yung lagi ka pang nagtutulak sa kanya na makipag-away. Ang partner dapat shock absorber. Makalugang buhay niya ngayon, dapat ikaw yung steady para merong nagbibigay ng kapanatagan. Ang partner dapat pantimpla. Sobrang init, o papalamigin mo. Sobrang lamig, papainitin mo. Kumbaga sa mga essential oils, dapat kang carrier oil. Kasi mahirap naman laging pure, pati essential oil. Toxic din yan. 1 Samuel 25:3, isang mag-asawa ang sobrang magkaiba ang kanilang paninindigan sa buhay. Si Abigail at si Nabal. At si Abigail, hinupa niya ang galit ni David sa asawa ni Abigail na si Nabal dahil ayaw ni Nabal magbigay ng pagkain sa mga tauhan ni David. At sabi ni Abigail, Nabal ang kanyang pangalan,
Ang asawa niya ay si Abigail. Sabi sa atin ng 1 Samuel. Ang babaeng ito ay maganda at matalino, ngunit si Nabal ay masungit at magaspang ang pag-uugali. So, doon pa lang, parang may balance na sila. Na yung isa masyadong magaspang, yung isa masyadong pino, you will find a common ground. Pero itong Abigail na ito, pag babasahin yung mabuti, sumobra rin naman siya. Sumobrang bait kay David. Kaya basahin nyo yung kwento at makita natin kung nasaan ang balance nila at nasaan din yung imbalance. Sabi sa Proverbs 31:10-12, a wife of noble character who can find? She is worth far more than rubies. Her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. She brings him good, not harm, all the days of her life. At syempre, applied both ways, ganun din yung husband of noble character. Napakaganda din ang buhay ng kanyang asawang babae dahil matino siya. So yun daw mahusay na asawa, she brings him good, meaning good counsel, good advice, good opinion, and a good representation of the absent. Ang partner, pag nagagalit yung partner mo sa isang taong wala naman doon, ikaw dapat ang abogado nung wala. Ikaw dapat ang representative niya, speaking for the person to give some balance to this one-sided thinking of your partner who is right there beside you. But that's what Abigail did not do. She did not really speak well for her husband, Nabal. Ephesians 5:28, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. So again, balance. Mahal mo ang sarili mo, dapat mahalin mo rin yung asawa mo na nagmamahal sa'yo, nagmamahalan kayo, may balance. Hindi lang yung ikaw lang nakikinabang sa pagmamahalan na yan. That you always get and forget, and the other one always gives and forgives. Hindi balance yun. Dapat may balance. Balanced love for self and for the partner and the self, and balanced love for loved ones para sa lahat ng ikabubuti. Marami mga pamilya naliligaw kasi walang balance. Walang balancer. Lagi silang kampi-kampi. Pag nagalit yung isa, nagalit lahat. Kuyog sila talaga. Walang balanse ang pag-iisip, walang balanse ang pakikipagkapwa dahil blind sila kung magkampi-kampi. Ang tunay na partnership dapat hindi konsentidor. Hindi blind fanatic ka ng iyong asawa, ng iyong anak, ng iyong nanay. Dapat hindi kayo kuyog. Meron ba kayong mga kilalang pamilya kuyog? Daig pa nila mga bubuyog. Pag tinuka ka ng isa, tutukay ka ng lahat. No? Pagka nagtampo sa iyo ang isa, tampo ang lahat. No questions asked. Basta ang kanilang loyalty is not to truth. Ang loyalty lang nila sa kanilang pamilya. Up to a point, it helps. Lalo kung tribal yung situation. Alam niyo, yung mga tribong nanganganib ang buhay, walang makain, mga nilalapas sila ng mga hayop. Dapat very united yung mga pamilya. But as civilizations develop, like in Israel, from tribal to a nation, na iba yung dynamics ng mga batas, mga pakikitungo sa kapwa, kasi hindi na sila laging threatened. Kaya pag sobrang yung in-apply sa buhay nyo ngayon, yung napaka-strict rules nung tribal Israel, makikita nyo yung napaka-disadvantageous pala. Kasi iba naman ang setting nila noon, kahit sa setting nila mismo ngayon. The rules, the laws should enshrine the realities of the time. And when those realities change, naturally, the policies of dealing with one another should adapt. Itong si Abigail, hindi siya agree sa ginawa ng kanyang asawang lalaki na tinanggihan na magbigay ng pagkain sa mga grupo ni David. May point din naman yung asawa niya sa pagtanggi, but that is another story. Pero ang ginawa ni Abigail, para balansehin yung pagkukulang ng kanyang asawa kay David, 1 Samuel 25:18-19, dali-daling naghanda si Abigail. Pagkatapos sinabi niya sa ilan niyang tauhan, mauna kayo sa akin at susunod ako. Hindi niya ito ipinaalam kay Nabal na kanyang asawa. Si David nagpadala ng mga tauhan kay Nabal, bigyan niyo kami ng mga pagkain. At si Nabal sabi, sino man kayo para ko kayo bigyan? Kulang pa nga ito sa aking mga tauhan. Nagalit si David. Papatayin niya lahat ngayon yung buong grupo na yon. Si Abigail, nabalitaan yon, nagpadala siya ng pagkain kay David at sumunod pa siya agad-agad. But of course,
kitang-kita naman sa kwento na itong si Abigail sobrang-sobrang kampi kay David, hindi sa asawa. Ngayon, ito namang kabilang mag-asawa ang ating unang tinunghayan. Sapphira conspired with her husband. And look what happened. Ang bagsik ng nangyari. Pareho silang namatay. Hindi ipinaliwanag sa atin kung bakit, pero sinabi ang malinaw na nangyari. At napakalinaw ng leksyon, hindi mabuti para sa mag-asawa, sa magkapatid, magkaibigan, kung sobrang laging kampi-kampi kahit sa mali. Lulubog, mapapasama ang inyong samahan. The partner should not be a silent partner. Pag may maling ginagawa ang isa, dapat ikaw yung taga-balance. Kailangan ikaw yung tinig ng budhi. Tinig ng langit. Pero siyempre, itatiming mo ang pagsalungat, ang pagpapaliwanag ng kabilang parte para hindi ka i-reject. Pero kailangan kikibuka. Genesis 3:6, the woman also gave some to her husband who was with her, and he ate. Sobrang binlame si Eve sa nangyaring picnic nung araw na yun. Samantalang pareho lang naman silang nando sa may puno, pareho lang silang nakinig sa ahas, at pareho lang din silang kumain. Sobra-sobrang si Eve lamang ang sinisi, samantalang si Adam was there all along, silent. When silence meant yes. And most of the time, silence means yes. Kaya kahit sa rule ng mga bansa, sa law ng mga bansa against rape, dapat kung parang nire-rape ang babae, sabi niya, no, I don't like. Kasi pag hindi siya kumibo, sa ibang mga bansa, hindi yun ikbibilang na rape kasi silent siya. Dapat meron kang malinaw na pagtanggi. Dapat hindi pahamak ang partner. So, wisely, one side of the coin, Abigail saved her household. 1 Samuel 25:32-34, sinabi ni David kay Abigail, purihin si Yahweh na nagpapunta sa iyo rito. Salamat sa Kanya dahil sa iyong kabutihan. Sapagkat sa ginawa mo'y nakaiwas ako sa pagpatay ng tao at magsagawa ng sariling paghihiganti. Niloob niyang huwag ko kayong pagbuhatan ng kamay. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Kung hindi ka na parito ngayon, bukas ng umaga ay patay na sanang lahat ang lalaki sa iyong sambahayan. OA din naman to si David, ha? Hindi lang sila binigyan ng pagkain, lilipulin niya yung pamilya. May mga imbalance lahat ng tao dito sa mga pinag-uusapan nating kwento. Huwag niyo silang sobrang gawing mga hero. May mga cracks sa kanilang karakter. Okay, hindi nga namatay ang buong sambahayan. Sinabal naman na asawa ni Abigail ang namatay. Of course, to conveniently give way para itong Abigail na ito ay pakasal dito sa David na ito. Kasi habang lahat ang nagaganap na yan, siguro yung sulyap ng sulyap at kurap ng kurap ang babaeng ito. Ang gwapo kasi ni David eh. Tapos future king. Sabi niya, yung asawa ko walang kwenta yun, kaya dinala kita ng pagkain. Diba? At sabi pa niya sa mga tao, punta na kayo, dali, susunod ako. Siyempre, dali-gupat nagpabango ang babaeng ito. At nung magsasalubong sila, dinadala ng hangin kay David yung bango ng kanyang pabango. At nagpatira pa siya. Sabi ni David, why not? And that's what happened. Proverbs 12:4, ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit cancer sa buto ang masamang asawa. Apply din yan sa lalaki, ha? Mga lalaki kasi mga writer ng Bible, kaya lagi yung babae mga napupuntirya. Pero ang totoo nun, you must universalize these particular truths, they apply both ways. Ang mabuting lalaki ay karangalan ng kanyang asawang babae, ngunit cancer sa buto ng babae ang masamang husband. It must apply both ways. Same with all partners. Pagka ang nanay mo, walang kakwenta-kwenta, lahat kayo nadadamay. May mga antitunong magulang, sari-saring mga kahihiyan ang inaabot dahil din sa walang kakwenta-kwentang anak. Nagkakadamay-damay. Kaya kailangan lahat may pananagutan. And partners in spirituality should give balance to one another. Mga churchmates, mga kapatid sa pananampalataya. Hindi ko mo isang sekta lang kayo, kampi-kampi na kayo, laban sa iba na naman mga sekta, gera-gera na naman, kuyog-kuyog din. Kailangan may balance. Spiritual and material balance. Kaya yung kauna-unahang church, ganun ang kostumbre nila. Acts 2,
42 to 45, they devoted themselves to the apostles' teachings and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give anyone who had need. Yun ang kailangan ng church noong panahon na yon to survive. Because they were getting out of Judaism and there was no other church to absorb them because there was no Christian church yet. So saan sila magsusurvive? Kailangan magtulong-tulong sila. That's why they sold properties and everybody was fed, those who were displaced. Kasi nung araw, alam nyo, pagka ikaw ay Kristiyano, idinimanda ka ng mga Hudyo doon, pag nanalo sila sa court, makukuha nila ang iyong property. Kaya maraming namulubi dahil sa kanilang pananalig. Kasi ang ginawa ng maraming tao, idinimanda ng inimanda yung mga mananalig kay Jesus para makuha lang nila yung ari-arian. Kaya ang nangyari, to survive, nakarating sila sa kasunduan na ang mga may kaya, ibebenta yung mga kanilang kabuhayan para yung mga nawalan dahil sa Panginoon, patuloy ding mag-survive. It was a survival mechanism. Wala pang communism, ginagawa na yan ng mga Kristiyano. Wala pang socialism. Nauna na ang mga alagad ni Jesus. Proverbs 13:20, walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. So walk with people who give you balance. Kung ikaw ay sobra sa kabuhayan, walk with people na kulang para ikaw ang pambalance sa kanila. Pagka ikaw ay sobrang kulang sa katalinuhan, walk with people na alam mong umaapaw ang katalinuhan para ka rin mabalanse. At any given time, you give and you receive. That is what life is all about. Do not be embarrassed to receive, but do not be hesitant to give. Ganon talaga ang buhay, bigayan. Galatians 6:2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Share the load, share the burden, also share the joy. Hindi lang tayo nagsishare sa mga kapatiran ng mga problema, pati rin ang ating blessing, pati rin ang ating saya, hindi lang ng ating lungkot. Para laging may balance. Even medicine will tell you na ang mga sakit ay dahil lang sa imbalance. Kaya pag imbalance ang iyong blood, bibigyan ka ng gamot para mag-balance yun. Kailangan balanse. Ang mga relasyon nyo ba balanse? You give, you receive. Hebrews 10:24, sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Paggawa ng mabuti hindi lang sa churchmates, kundi sa lahat ng tao. Kasi lahat ng tao ay nilalang ng Diyos. Kaya dapat ang mga relihiyoso hindi extremist, hindi mga fanatic, hindi sila dapat sobrang fundamentalist, extreme na extreme. A man who fears God, a woman who fears God, will avoid all extremes, even religious extremes. Yung mga sobrang naging relihiyoso na ayaw ng kumain, ayaw na magdamit ng maganda, ayaw ng sumaya, extremism yan. Dapat balance. So suriin ang contribution mo, kapatid, sa partnership na kinabibilangan nyo. Sa iyong spouse, sa iyong kabiyak, kung mayroon, sa iyong anak, magulang, sa iyong kapatid, sa iyong kaibigan. At suriin din ninyo kung ano ang kontribusyon niya sa iyo. Pagka ang tao walang ginawa kundi i-imbalance ka. Yung kanina, may laman ng ATM mo, nakita lang kayo na wala yung laman. Diba? Makahalata ka naman. Kailangan medyo magdistansya ka dahil hindi balance yung ganyang relasyon. Yung mga taong walang ginawa kundi ubusin ang iyong lakas, yung lahat ng emotional problem nila, itatambak nila sa iyo. So pag nagkita kayo, gumaan ang loob niya at ang sayo bumigat. Hindi rin yun balance. Paminsan-minsan, tatanggapin mo yung bigat para gumaan siya. Pero hindi lagi na ikaw ang mabibigatan kasi bibigay ka rin, masisira ka rin. Kailangan na alagaan natin yung balance. Because true godliness is living a balanced life. You are a balancer to people around you and they are also balancers to you. And in the end, it is the group, it is the congregation, it is the family, it is the partnership that is strengthened. Panginoon, turuan niyo po kami na i-apply sa buhay
Ang mga simpleng prinsipyong ito na dapat may balance ang lahat. Balance ang aming income at ang aming expenses. Balance ang aming higpit at ang aming luwag. Balance ang aming pagtuturo at mga panahon na kami ay maluwag at mapagbigay din. Balance ang disiplina sa mga liberties that we give to people around us. Balance din ang aming spirituality sa aming pagiging tao at material sa mundong ito. At higit sa lahat, kami ay nasa isang balanced relationship. Ipakita mo ang role namin kung paano ito laging mababalance. Ipakita mo rin kung may role kami kaya mayroong imbalance. At maging sa ministry sa church, sa aming pagiging followers and leaders, teach us to live a balanced life. Pagbulay-bulayan natin ang mga ito at hanapan ng application sa ating pang-araw-araw na buhay. Amang makapangyarihan, maraming salamat po sa paggabay ng inyong mga salita sa aming buhay upang kami ay patuloy na matutong pumili ng aming mga desisyon, ng aming lalakaran, ng aming mga pakikitungo sa aming kapwa na naaayon po sa inyong katotohanan, sa inyong kabutihan at sa inyong katwiran. Sa sandaling pananahimik, atin pong patuloy na itaas sa ating Panginoon ang ating mga pasasalamat. Aming Ama, narito po kami, handog namin ang aming mga kaloob, kalakip nito ang walang hanggang papuri, pasasalamat at pagsamba sa inyong kabutihan, sa inyong wagas na pag-ibig at hindi nagmamaliw na pagmamahal sa bawat isa sa amin. Ito po ay aming dalangin ng may pasasalamat sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Ko'y tigil sa salamat na hatid upang salita niyo ay palaganapin at palawak ang makalangin na gawain. Tinig na umaawit at maturi ang inihahatid sa salamat na sinasabi ang kalagay walang hatid upang sayang ibinabalik pagkabiyayang galing sa langit, tunay na yaman ng iyong pag-ibig. Ang aming alay, O Diyos, ay gagawin. Handog na pinakamahina ang aming gagawin. Lahat ng ito'y sa inyo dinanggaling. Nanalaan tungo sa inyong gawain. Aming alay, O Diyos, ay tanggapin. Handog na pinakamahina ang aming gagawin. Lahat ng ito sa inyo dinanggaling. Nakalaan
pag-ibig niyo sa akin, di may haling tulad ang wagas niyong pagtingin. Ang iyong pagmamahal sadyang walang hadlang, wala sa kalagayan at katayuan. Hawak niyo aking kamay sa tuwing nanananglahay at sa tuwing magkamali. Walang hanggang pagpapatawad niyo sa'kin. Di may hahambing pag-ibig niyo sa'kin, di may haling tulad ang wagas niyong pagtingin. Ang iyong pagmamahal sadyang walang hadlang, wala sa kalagayan at katayuan. Hawak niyo aking kamay sa tuwing nanananglahay at sa tuwing magkamali. Walang hanggang pagpapatawad niyo sa'kin. Sadyang di mapigil ang kabutihan niyo, kahit tumigil pag-ikot ng mundo. Sa'king kahinaan di magpapatawad.
Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mensahe na aming po natanggap sa araw na ito. Loobin po ninyo ng aming natutunan ay hindi lamang maging palamuti sa aming isipan, kundi magamit sa panahong kami ay may pangangailangan. Itaas pa po ninyo ang antas ng aming pong pananampalataya dahil maliwanag po na dito nakasalalay ang inyong pagtugon sa aming kahilingan at pangangailangan sa aming pang-araw-araw na buhay. Igawad po ninyo sa amin ang inyong mga pabor, pag-iingat at pagpapala na naaayon po sa inyong kalooban. Aming Ama na nasa langit, pinupuri at pinapasalamatan po namin kayo sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Gracious unto you, and be gracious. The Lord be gracious, gracious unto